The Holy Bible. Reading Plan. 62nd Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 32 to 34, Psalms chapter 13, and Luke chapter 13. Deuteronomy chapter 32. Ika-32 kabanata. O langit, makinig, sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Ang aking mga katuruan ay papatak gaya ng ulan at hamog. Ang aking mga salita ay katulad ng patak ng ulan sa mga damo. Katulad rin ng ambon sa mga pananim. Ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Ngunit nagkasala kayo sa Kanya at hindi na kayo itinuring na mga anak niya dahil sa inyong kasamaan. Makasalanan kayo at madayang henerasyon. Ganito pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong mga mangmang at kulang sa pangunawa. Hindi ba't siya ang inyong ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda at ihahayag nila ito sa inyo. Nang binigyan ng kataas-taasang Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod-bukod niya ang mga mamamayan, nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim. Binabantayan niya sila at iniingatan, katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. Binabantayan niya sila, gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay. Habang tinuturuan niya itong lumipad, ibinubukan niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. Ang Panginoon lang ang gumagabay sa kaniyang mga mamamayan. Walang tulong mula sa ibang mga Diyos. Sila ang pinamahala niya sa mga kabundukan at pinakain ng mga ani ng lupa. Inalagaan niya sila sa pamamagitan ng pulot mula sa batuhan at ng langis ng ulibo mula sa mabatong lupa. Binigyan niya sila ng keso at gatas ng mga baka at kambing, at binigyan ng matatabang tupa at kambing mula sa Basyan. Binigyan din niya sila ng pinakamagandang trigo at pinainom ng katas ng ubas. Naging maunlad ang mga Israelita, pero nagrebelde sila. Tumaba sila at lumakas, ngunit tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila, at sinuway nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. Pinagselos nila at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklam-suklam. Naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lang lumitaw, at hindi iginalang ng kanilang mga ninuno. Kinalimutan nila ang Diyos na bato na kanlungan na lumikha sa kanila. Nakita ito ng Panginoon, at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila na kanyang mga anak. Sinabi niya, tatalikuran ko sila, at titingnan ko kung ano ang kanilang kahihinatnan, sapagkat sila'y masamang henerasyon, mga anak na hindi matapat. Pinagselos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos, at ginalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya pagseselosin ko rin sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa ibang mga lahi. Gagalitin ko sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa mga mangmang na bansa. Naglalagablab na parang apoy ang aking galit. Susunugin nito ang lupa at ang lahat ng naroon, pati ang kailaliman ng lupa at ang pundasyon ng mga bundok. Padadalhan ko sila ng mga kalamidad at tatamaan sila ng aking mga pana.
gugutumin ko sila, at mga mamatay sila sa gutom at karamdaman. Padadalhan ko sila ng mababangis na hayop para atakihin sila, at mga ahas para sila'y tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay marami ang mamamatay sa labanan, at sa loob nito'y maghahari ang takot. Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan, matatanda at mga bata. Sinabi ko na pangangalatin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Ngunit hindi ko papayagang magyabang ang kanilang mga kaaway. Baka sabihin nila, natalo natin sila. Hindi ang Panginoon ang gumawa nito. Ang Israel ay isang bansa na walang alam at pangunawa. Kung matalino lang sila, mauunawaan sana nila ang kanilang kahihinatnan. Paano ba mahahabol ng isang tao ang 1,000 Israelita? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000 sa kanila? Mangyayari lamang ito kung ibinigay sila ng Panginoon na kanilang bato na kanlungan. Sapagkat ang bato na kanlungan ng ating mga kaaway ay hindi katulad ng ating batong kanlungan, at kahit sila ay nakakaalam nito. Kasinsama ng mga naninirahan sa Sodom at Gomora ang ating mga kaaway, katulad ng ubas na mapait at nakalalason ang bunga, at katulad ng alak na gawa sa kamandag ng ahas. Nalalaman ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Iniipon niya muna ito, at naghihintay ng tamang panahon para parusahan sila. Sabi niya, ako ang maghihiganti at magpaparusa sa kanila, sapagkat darating ang panahon na madudulas sila. Malapit nang dumating ang panahon ng kanilang pagbagsak. Ipagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Kaaawaan niya ang kanyang mga lingkod kapag nakita niya na wala na silang lakas at kakaunti na lang ang natira sa kanila, alipin man o hindi. At pagkatapos ay magtatanong ang Panginoon sa kanyang mamamayan, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos, ang batong kanlungan ninyo? Nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos na kumakain ng taba at umiinom ng alak na inyong handog? Magpatulong kayo sa kanila at gawin ninyo silang proteksyon. Tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling, at walang makatatakas sa aking mga kamay. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. Hahasain ko ang aking espada at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway at pagbabayarin ang mga napupuot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana, at ang aking espada ang papatay sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila, pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamamatay pati ang kanilang mga pinuno. Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kaniyang mga lingkod. Gaganti siya sa kaniyang mga kaaway, at lilinisin niya ang kaniyang lupain, at ang kaniyang mamamayan. Ito nga ang inawit ni Moises kasama si Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi ni Moises sa mga tao, itanim ninyo sa inyong mga puso ang lahat ng sinasabi ko sa inyo sa araw na ito. Ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin ninyo sa kabila ng Hordan. Ipinaalam ang kamatayan ni Moises. Nang araw ding iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka sa Moab, sa kabundukan ng Abarim, at umakyat ka sa bundok ng Nebo na nakaharap sa Jericho. Tanawin mo roon ang Kanaan,
ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita na kanilang aangkinin. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay at isasama na sa iyong mga kamag-anak na sumakabilang buhay na, gaya ni Aaron na iyong kapatid nang mamatay siya sa bundok ng Hor, at isinama na rin sa mga kamag-anak niya na sumakabilang buhay na. Sapagkat dalawa kayong nawalan ng pagtitiwala sa akin sa harap ng mga Israelita, nang naroon kayo sa tubig ng Meriba sa Kadesh, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinarangalan ang aking kabanalan sa kanilang harapan. Kaya makikita mo lang sa malayo ang lupaing ibinibigay ko sa mga Israelita, pero hindi ka makakapasok doon. Deuteronomy chapter 33. Binasbasan ni Moises ang mga lahi ng Israel. 33 Kabanata. Ito ang basbas na sinabi ni Moises na lingkod ng Diyos sa mga Israelita bago siya namatay. Sinabi niya, dumating ang Panginoon galing sa Sinai. Nagpakita siya galing sa bundok ng Seir katulad ng pagsikat ng araw. Sumikat siya sa mga tao galing sa bundok ng Paran. Dumating siya kasama ang libu-libong mga anghel, at ang kanyang kanang kamay ay may daladalang naglalagablab na apoy. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. Pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili, kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang utos. Ibinigay ni Moises sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Naging hari ang Panginoon ng Israel nang magtipon ang kanilang mga pinuno at ang kanilang mga angkan. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Reuben, sana'y hindi mawala ang mga lahi ni Reuben, kahit kakaunti lang sila. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Huda, O Panginoon, pakinggan po ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Huda. Muli po ninyo silang isama sa ibang mga lahi ng Israel. Protektahan at tulungan ninyo sila laban sa kanilang mga kaaway. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Levi, O Panginoon, ibinigay po ninyo ang Urim at Thummim sa tapat ninyong mga lingkod na lahi ni Levi. Sinubukan ninyo sila sa Masa at sinaway sa tabi ng tubig ng Meriba. Nagpakita sila ng malaking katapatan sa inyo kaysa sa kanilang mga magulang, mga kapatid at mga anak. Sinunod po nila ang inyong mga utos at iningatan ng inyong kasunduan. Tuturuan nila ang mga Israelita ng inyong mga utos at tuntunin, at maghahandog sila ng insenso at mga handog na sinusunog sa inyong altar. O Panginoon, pagpalain niyo po sila, at sana'y masiyahan kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Ibagsak po ninyo ang kanilang mga kaaway, upang hindi na sila makabangon pa. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Benjamin, minamahal ng Panginoon ang lahi ni Benjamin, at inilalayo niya sila sa kapahamakan, at pinoprotektahan sa buong araw. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Jose, sana'y pagpalain ng Panginoon ang kanilang lupain, at padalhan silang lagi ng ulan at ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng araw, mamunga sana ng maayos ang kanilang mga pananim, at mamunga sa tamang panahon nito. Sana ang kanilang sinaunang kabundukan at kaburulan ay magkaroon ng mabuti at masaganang mga bunga. Umani sana ng pinakamagandang produkto ang kanilang lupa, dahil sa kabutihan ng Diyos na nagpahayag sa kanila sa naglalagablab na mababang punong kahoy. Manatili sana ang mga pagpapalang ito sa lahi ni Jose, dahil nakakahigit siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang lakas ay katulad ng lakas ng batang bakang lalaki. Ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sungay ng mailap na baka. Sa pamamagitan nito, ibabagsak niya ang mga bansa, kahit na ang nasa malayo. Ganito ang aking pagpapala sa maraming mamamayan ng Ephraim at Manase. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi nila Zebulun at Isakar,
Matutuwa ang lahi ni Zebulun at Isakar dahil uunlad sila sa kanilang lugar. Iimbitahan nila ang mga tao na pumunta sa kanilang bundok para maghandog ng tamang handog sa Diyos. Magdiriwang sila dahil maraming pagpapala na nakuha nila sa dagat at sa baybayin nito. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Gad, "Purihin ang Diyos na nagpapalawak ng teritoryo ng lahi ni Gad. Nabubuhay sila sa lupaing ito katulad ng leon, na handang sumunggab ng kamay o ng ulo ng kanyang kaaway. Pinili niya ang pinakamagandang lupain na nababagay sa mga pinuno. Kapag nagtitipon ang mga tagapamahala ng mga mamamayan ng Israel, sinusunod nila ang mga ipinatutupad ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin para sa Israel." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Dan, "Ang lahi ni Dan ay katulad sa mga batang leon na tumatalon-talon mula sa Bashan." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Naphtali, "Ang lahi ni Naphtali ay sagana sa pagpapala ng Panginoon. Maangkin sana nila ang lupain sa kanluran at sa timog." Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Asher, "Pagpalain sana ng Panginoon ang lahi ni Asher nang higit pa sa lahat ng lahi ng Israel. Sana ay maging masaya sa kanila ang kapwa nila mga Israelita at maging sagana ang kanilang langis. At sana'y maprotektahan ng mga tarangkahang bakal at tanso ang mga pintuan ng kanilang lungsod. At sana'y manatili ang kanilang kadakilaan habang sila'y nabubuhay. Walang katulad ang Diyos ng Israel. Sa kanyang kadakilaan sumasakay siya sa ulap para matulungan kayo. Sa kanyang kadakilaan dumarating siya mula sa kalangitan. Ang walang hanggang Diyos ang inyong kanlungan. Palalakasin niya kayo sa pamamagitan ng walang hanggan niyang kapangyarihan. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway sa inyong harapan, at iuutos niya sa inyo ang pagpapabagsak sa kanila. Kaya mamumuhay ang Israel na malayo sa kapahamakan, sa lupaing sagana sa trigo at bagong katas ng ubas, at kung saan ang hamog na mula sa langit ay nagbibigay ng tubig sa lupa. Pinagpala kayo mga mamamayan ng Israel. Wala kayong katulad, isang bansa na iniligtas ng Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat at tutulong sa inyo, at siya ang makikipaglaban para sa inyo. Gagapang ang inyong mga kaaway papunta sa inyo, at tatapakan ninyo sila sa likod. Deuteronomy chapter 34. Ang pagkamatay ni Moises. Ika-34 na kabanata. Mula sa kapatagan ng Moab, umakyat si Moises sa bundok ng Nebo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa Jericho. Doon ipinakita ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang sa Dan, ang buong lupain ng Naphtali, ang lupain ng Ephraim at ng Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang Negev, at ang buong lupain mula sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa Zoar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iyan ang lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at sinabi kong ibibigay ko ito sa kanilang salinlahi. Ipinakita ko ito sa iyo, pero hindi ka makakapunta roon." Kaya namatay si Moises na lingkod ng Panginoon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Inilibing siya sa Moab, sa lambak na nakaharap sa Bet-peor. Pero hanggang ngayon, ay walang nakakaalam kung saan talaga siya inilibing. Si Moises ay 120 taong gulang nang mamatay. Pero malakas pa rin siya, at malinaw pa ang paningin. Nagluksa ang mga Israelita kay Moises doon sa kapatagan ng Moab, sa loob ng 30 araw. Ngayon, si Josue na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya
sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mula noon, wala ng propeta pa sa Israel na katulad ni Moises, na nakakausap ng Panginoon ng harapan. Isinugo ng Panginoon si Moises para gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto laban sa Faraon, sa kanyang mga opisyal at sa buong bansa. Wala nang nakagawa pa ng mga makapangyarihan at kamanghamanghang bagay na katulad na ginawa ni Moises sa harap ng lahat ng Israelita. The Book of Psalms chapter 13. 13 kabanata. Panalangin para tulungan. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata, upang hindi ako mamatay, at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako, dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako, at ako ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. The Book of Luke chapter 13. 13 kabanata. Kailangan ng pagsisisi. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Katulad din ng 18 taong nabagsakan ng tore ng Siloam at namatay. Ang akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo." Ang punong hindi namumunga. Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, "3 taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito, pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong yan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan." Pero sumagot ang tagapag-alaga, "Hayaan niyo na lang po muna ang puno sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa rin, putulin na natin." Pinagaling ni Jesus ang babaeng baluktot ang katawan. Isang araw ng pamamahinga, nagtuturo si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos, ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae, at noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. Pero nagalit ang mga namumuno sa simbahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ni Jesus, "Mga pakitang tao, hindi ba't kinakalagan ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo,
Bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya, kahit na araw ng pamamahinga. Napahiya ang mga kumakalaban kay Jesus sa sinabi niyang ito. Natuwa naman ang mga tao sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Jesus. Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo niya. Ano kaya ang katulad ng paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang taniman. Tumubo iyon at lumaki na parang punong kahoy ang taas, at pinamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang paghahalintulad sa pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, sa ano ko pa kaya maihahambing ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng pampaalsang inihalo ng isang babae sa malaking planggana ng harina, at napaalsa nito ang buong masa ng harina. Ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumaan siya sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag isinara na ng may-ari ang pinto, maiiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag, Panginoon, papasukin niyo po kami. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko kayo kilala. At sasabihin ninyo, nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom, at nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Iiyak kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo naman ay itinaboy sa labas. Makikita rin ninyo ang mga hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo nakasalo sa handaan ng paghahari ng Diyos. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Ang pag-ibig ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Nang mga sandaling yon, dumating ang ilang Pariseo at sinabi kay Jesus, umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Sumagot si Jesus, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na patuloy ako magpapalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit ngayon at hanggang bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Basta kailangang ipagpatuloy ko ang aking paglalakbay ngayon, bukas at sa makalawa, dahil hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at talagaan, gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.